Tipong tagapagsalita, Pastor Israel Mangonon. Shalom po. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Welcome, paring Romy. Ano ka rin kayo? Sister Malu. Welcome po dito sa bahay-sambahan natin. Ano po? Kababata mila po rin, malati kami pa, at yun nakikini. Kain. At sino po yung nararanasan niya yung katapatan po ng Diyos? At dapat po hindi tayo nagsasawa sa katapatan ng Diyos. Dahil ang Diyos hindi po nagsawa sa atin. Amen po ba? Kaya nga po, for the month of July, pinag-aralan po natin yung God is faithful. At ngayon naman pong August, pag-aaralan pa natin, part 2. Dahil nga hindi tayo magsasawa Ano po? Sa katapatan ng Diyos. Kaya ito pa rin po yung pag-aaralan natin, God is faithful. At ang una po nating topic na pag-aaralan po sa umagang ito, God is faithful to provide. Amen po ba? Parang hindi kayo sumasang-ayon. Ano po? Sino ho ba yung nararanasan niya kahit na doon sa mahirap na sitwasyon, nagpo-provide pa rin po ang Diyos. Amen, ano po? Kaya nga, sa mga tao po, siguro tayong lahat, naranasan natin yung may nangako po sa atin. Sige, ako na ang bahala sa iyo. Ako na ang magpapaaral sa iyo. Ano po? Pero, ang panahon po, nagbabago, di ba? Nawawalan ng ng trabaho, na nagkakaroon po ng pagkalugi ang mga kumpanya, pagkatapos yung nangako sa iyo, isa doon sa mga natanggal sa trabaho. At sasabihin na lang sa iyo, ganito na lang ang gagawin natin kasi ganyan ang nangyari. Hindi ko na muna mabibigay yung suporta ko sa iyo. Pero ang Diyos, kahit na po nagbago na ang lahat, ang Diyos hindi po nagbabago. Tapat na tapat po ang Diyos. Tapat po ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya nga po sa Genesis chapter 22 verse 14, ito po ay alam ninyo kung ano ang kwento na ito. Ang kwento po ni Abraham. Babasahin ko po at ikukwento ko lang po sa maikling pamamaraan para po maunawaan lang po natin. Sa Genesis chapter 22 verse 14, so Abraham gave that place a name, the Lord provides. Even today, people say, on the mountain of the Lord, He will give us what we need. Tayo po sumandaling pumikit at manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Tunay nga po na tapat ka, mabuti ka, at ikaw yung aming great provider. Ang lahat ng mga pangangailangan po namin ay alam mo, Panginoon Diyos. At alam po namin, Panginoon, na tunay kang Diyos na buhay, na hindi pa naman namin sinasabi, Panginoon Diyos, alam mo na kung anong pangangailangan po namin. Panginoon, sa umaga pong ito, malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Hayaan mo, Panginoon Diyos, na buksan po ninyo yung mata ng aming mga puso, mata ng aming pangunawa. At habang aming pinakikinggan ang iyong banal at makapangyarihan, buhay na salita, tumimo po ito sa aming puso, Panginoong Jesus. Panginoon, ganun din po sa mga naka-online, Panginoon. Kung may bisita man po kami sa umagang ito, Panginoon Diyos, hayaan mo na maranasan niya yung pagmamahal mo, yung pag-ibig mo, at yung kaligtasan mo na nakahanda para sa Kanya. Panginoon Diyos, itago mo po ako sa inyong likuran at ang salita mo ang siyang magiging salita ko lamang, Panginoon Diyos. At ang pangalan mo lang ang siyang itataas po namin sa bahay-sambahan, sa bawat buhay po namin at wala na pong iba. Maraming salamat po. Sa iyo po lahat namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito at ang lahat ay magsabi, Amen. Amen. Sabi po dito sa kwentong ito, kung alam po ninyo itong kwento ni Abraham, hindi ho ba pinangakuan siya ng Diyos ng anak, si Isaac? For how many years po bang naghintay si Abraham? More than 25 years po siyang naghintay. At sinasabi po sa Hebrews, kung babasahin po natin yan, hindi man lang po, anong tawag nito? Hindi man lang po nanghina, ang pananampalataya ni
Abraham, ni Amang Abraham. Kung hindi po sa araw-araw, naging matatag po yung kanyang pananampalataya. Bakit? Dahil kilala niya kung sino si Yahweh sa kanyang buhay. Tayo pong lahat, alam natin, o kilala ba natin? Meron ba tayong tamang relasyon sa Diyos? Pag sinabi pong kilala mo lang, alam mo lang yung pangalang Jesus. Pero ano ba yung nakapaloob doon sa pangalan ni Jesus? Ano ba yung magagawa ni Jesus kapag ito ay binigkas mo? Kaya nga po may kanta tayo na, I speak the name of Jesus. I speak the name of Jesus in my family, in my business. Sa aking sarili. At kung sino man po yan na gusto mong iparanas o sabihin yung pangalan ni Jesus. Ganyan po ka-powerful ang pangalan ni Jesus. Ang pangalan pong Jesus, ito po yung pwedeng tamasain o tanggapin ng isang tao ang kaligtasan at wala na pong iba na pangalan na pwedeng magbigay ng kaligtasan. Acts chapter 4 verse 12 po yan. Kaya nga po, kilalang kilala ni Abraham si Yahweh. Kaya nga po nung sabihin sa kanya, O Abraham, ipagkaloob mo ang iyong anak sa akin. Yung offering po yan. Hindi po nagdalawang isip si Abraham, hindi siya nagtanong na, Lord, ikaw ba yan? Lord, ikaw ba yan? Dahil hinintay ko po ito ng matagal pagkatapos, ipapa-offer mo sa akin bilang handog sa iyo? Wala pong ganon. Malinis na malinis po yung puso po ni Abraham. Ni katiting na doubt, unbelief, wala po. Kaya nga po, ang ginawa ni Abraham? Kinabukasan ng umaga, madaling araw pa lang, pinrepare niya po ang lahat, yung panggatong, yung apoy, at nagsama siya ng dalawa niyang mga katulong, at isinama na niya si Isaac. At sila po ay pumunta kung saan sila pinapupunta ng ating Panginoong Yesus. At doon po, pinrepare na niya lahat. At noon pong nakaprepare na ang lahat, dala-dala po ni Isaac yung panggatong. Ang tanong niya, siguro tatay, o ama, daddy, nasaan ba yung iaahin natin? Dito niya po sinabi ni Abraham, the Lord provides. Kaya po nung inihigana si Isaac doon po sa altar, at prepare na po lahat yan. At nung kukunin na po, o hawak-hawak na ni Abraham, yung kutsilyo, na talaga pong sasaksakin na niya, papatayin na niya si Isaac. Pinigilan po siya ng Diyos, ng anghel ng Diyos. At pagkatapos po doon, meron pong isang sheep, ram, na yung sungay niya po nasabit doon sa mga naputol po na mga sanga at hindi siya makaalis. Tingnan po ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil malinis ang puso ni Abraham at ang faith niya po 100% na talagang pinahahawakan niya yung sinabi niyang the Lord provides. Alam niya sa puso niya. Wala pa man po yung hindi pa ba nangyayari doon sa bundok ng Moriah, yung nakahiga na si Isaac, nasasaksakin na niya po. Alam niya sa kanyang puso na ang Diyos ang magpo-provide ng ihahandog nila. Alam niya po yun. Kaya ganun po katatag ang pananampalataya po ni Abraham. Kaya sinabi niya, the Lord provides, anak. Kaya totoo naman po, nag-provide ang Diyos. Kaya nga po, tayo sa mga sitwasyon po natin, dapat iakma po natin kung paano po itong ginawa ni Abraham. Si Abraham po, ang kailangan niya dito, ano po yung kailangan niya? Yung i-offer niya. Kaya nga sinabi niyang, God provides. The Lord provides. Tayo po, kung tayo po ay nangangailangan ng kagalingan, ano ba yung dapat nating bigkasin? Jehovah Rapha. The Lord who heals. Siya po yung ating healer. Siya yung great physician po natin. Kung tayo naman po ay nangangailangan ng kapayapaan, Jehovah Shalom. Lord,
kayo po ang aking kapayapaan. Di ba? Tayo pong lahat. Naghahanap po tayo ng tunay na kapayapaan. Kaya nga po yung word na shalom, nandyan po, marami pong ibig sabihin dyan. Nandyan po yung peace, yung healing po, yung protection. Kaya nga, yan po yung dinideklara po natin sa bansang Israel. Shalom, peace, protection. Ano pa po? Kung kailangan mo naman po na ikaw ay nangangailangan o kailangan mo ang isang tunay na pastol, ano naman po ang dapat nating ibigkasin? Jehovah Ruhi o Jehovah Raha. Yan po yung mga pangalan. Dapat po nakaakma doon sa pangangailangan natin kapag tayo po ay humihingi, nananalangin sa ating Diyos. Lagi po dapat nakaakma yan according sa kanyang salita. Sa kanyang pangalan. Dahil sinasabi po natin, ang may final authority po, lagi ang salita ng Diyos. Kaya dito po natin kukunin kung ano po yung kailangan natin, kung paano tayo manalangin. Amen po ba? Abraham didn't name that place after the problem. He named it after the provider. Sino ba yung provider? Walang iba kung hindi si Yahweh, ang ating Panginoong Jesus. On Mount Moriah, God asked Abraham to give up everything, but at the last moment, God supplied a ram. Right there, Abraham learned something we still need today. God is faithful to provide. Amen po ba? Hindi ko po alam kung anong mga pangangailangan ninyo. Tayong lahat merong pangangailangan. Amen po ba? Sino yung may mga pangangailangan? Tayong lahat. At ngayong umaga po, itinuturo sa atin ng banal na Espiritu ng ating Panginoon ayon sa kanyang salita na ang ating Panginoong Jesus, tapat po siya. At ipagkakaloob niya ayon sa inyong mga pananampalataya kung ano man po ang inyong mga pangangailangan. Dahil po nasa pananampalataya po yan. Kaya nga po, the name Jehovah Jireh means the Lord will see to it. It means God sees the need and He meets the end. Araw-araw po, maraming pangangailangan. Kaya nga po, hindi natin masasabi, noon lang yan. Hindi po. Dahil ang Diyos po natin, He is the same yesterday, today, and forever. Hindi po nagbabago ang Diyos. Tayo lang po ang nagbabago. Ang Diyos, kahit na mag-iba pa, magbago pa ang panahon po, kahit na magbago pa ang tao, ang Diyos, tapat pa rin siya. Amen po ba? Don't just pray for provision. Trust the provider. On the mountain of the Lord, He will give us what we need. Hindi ko po alam ano yung mga mountain, mga bundok po ninyo. Pero ako po, alam ko, kaya nga po, ipinagkaloob ko na yan sa ating Panginoon. Tandaan po ninyo, kapag pinagkaloob mo na ang isang bagay, yung mga request mo sa ating Panginoon, dapat bitawan po natin. Amen po. Dahil kapag hindi mo binitawan, parang sinasabi mo, Lord, kaya mo ba? Kaya mo bang bigyan ng kasagutan yung aking mga request, mga kahilingan sa iyo? Parang wala kang believe. Ganun na ngayon. Dapat kapag sinabi mo, Lord, ito po yung tuition ng aking mga anak. 50,000. Kailangan po sa Martes. Dapat walang pagdududa yun. Amen po ba? Dapat buong-buo po ang puso natin. Kapag sinabi ni Lord, ay ni po, kaya kayo nene po, maninaya na ako mo po keng Martes. Ang Diyos po kahit kailan, hindi po siya late. Laging eksakto yan. Amen. Kaya nga po, pag-aralan pa natin. God is faithful to provide, which means He knows what you need before you asked. Ano po? Sino po yung nakaranas na dito? Alam po ninyo, kahit na po anong gawin natin, ang Diyos po natin, all-knowing po siya. Di ba? Alam niya ang lahat. Alam niya kung sino ang nag-attend ngayon. Noon pa man, alam niya kung sino yung mag-a-attend ngayon. Alam din po niya
na darating sila paring Romy at saka ang misis niya. Alam po niya yan. Nakatakda na po yan lahat. Na ano. Kaya alam niya rin kung ano ang nasa isip natin sa umagang ito. Kaya nga po, kung ano man po yung kahilingan natin, alam na po ng ating Panginoon Diyos. Pag-aralan po natin paano niya alam yan. Ano ba ang sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 7 to 8? And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Yung babbling po rito, yung pong nagsasalita na napakarami. Na meron na ho ba kayong nakausap na tao na ang dami niyang sinasabi, dire-diretso, pero wala kang naiintindihan? Nanong panyabyan na nito? Nanong panyabyan mo? O tala ko, wala man akong naintindihan sa mga sinabi mo. Nakaisa lang ako, naka-20 ka. Pero wala pa rin ako maintindihan. Ito po yung babbling. Sabi po dyan, yung confused speech that can't be understood. Meaningless. Yan po yung babbling. Kaya nga po, yung mga pagans noon, ang mga pagans po, ito po yung mga hindi Hudyo. Ano po? Ganun pala manalangin, yung mga pagans. Ano po? Minsan sa buhay po natin, naging ganito tayo, naging pagan po tayo. Pero ngayon, tunay po tayong anak ng Diyos at mananampalataya, ano po, kay Kristo, ang mga panalangin natin ngayon ay mayroong mga kabuluhan. Amen po ba? At very specific po tayo. Hindi po natin pwedeng bulahin ang Diyos. Hindi na po tayo dapat gumamit ng mga mababulaklak na mga salita para ikumbinsi mo ang Diyos na totoo yung mga nire-request mo o yung mga hinihiling mo o yung gusto mo, mahikayat mo na makumbinsi mo ang Diyos na totoo para sagutin niya yung iyong mga panalangin. Hindi po ganyan ang Diyos natin. Ang gusto po ng Diyos, kung ano yung pangangailangan mo, maging specific ka. Amen po ba? Huwag na po natin bulahin ng Diyos. Ano po? Sa verse 8 sabi niya, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Sa Matthew chapter 6 verse 25 to 34, ano po ang sabi dito? Therefore, I tell you. Gayunpaman, sinasabi ko sa inyo, do not worry about your life. Huwag kayong mag-alala, huwag ninyong alalahanin ang inyong buhay. What you will eat or drink, or about your body. What you will wear, is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Bakit nga tayo nag-worry sa buhay po natin? Sa buhay na ito. Ano ang sabi diyan? Ano po? What you will eat or drink. Nag-aalala ka kung ano yung kakainin mo, yung iinumin mo pagkatapos ng service na ito? Sino ba yung nag-aalala? Kung ano yung kakainin mo at saka yung iinumin mo. Ano po? Meron ba? Na ano? Ang sabi ng ating Panginoon, dito po, o yung patungkol naman sa iyong katawan. Ano ba? Ano ba yung isusuot mo? Sa panahon po natin ngayon, ang dami po ng mga damit natin sa closet na hindi nagagamit, na hindi na isusuot. Hindi po katulad noon, nung kapanahunan po namin, hindi po napupuno ang mga closet. Ano po? Dahil nga, pag sinuot mo ngayon, ano po, lalabhan mo na ngayon. Para the following day, o after 2 days, maisuot mo na naman. Di ba? Ganyan po. Pagkatapos, pag sinuot mo yung sapatos, kung kulay puti po yan, kung narumihan yan, ibabrush mo na yan. Para sa susunod na na susuotin mo, malinis. Pero ngayon po, hindi. Pag hinubad mo yan, kuha ka lang sa closet. Ano po? Kung ayaw mo, punta ka na naman sa sa SM. Ano po? Lalo na kung sale. Ano po? Yung mga sapatos po, ilang pares na meron tayong sapatos ngayon. Hindi, noon po, mapalad na kung meron kang dalawa. Halos noon po, isa lang. Kaya kung maglakad dyan, parang hindi tumatapak po ang paa sa simento para hindi mapudpod.
hindi magasgas. Ano po? Pero ngayon, sobra-sobra, labis-labis po ang ano. Kaya nga, bakit mo nga alalahanin ang isusuot mo? Kung po pwede naman po yung mga suot po natin noong nakaraan o ikalawang linggo. Ano po? Ang dami po. Bakit nga naman? Ano po? Pinabayaan ka na ba ng Diyos? Hindi pa po. Ano ba yung kakainin mo? Ano po? Kaya nga sabi dito, tingnan ninyo yung mga ibong denas. Alam po niyo yung ibong denas? Yung mga kulay brown na maliliit. Noon po, itong bahay-sambahan natin ito, hindi po ganito. Ano po, walang kisame yan. Kaya nga, habang nagsiservice po kami, may mga lumilipad pong mga ibon dyan. Yung kulay brown na maliliit. Ano po, meron pang mga pugad yan. Ano po, yung kung saan yung mga bata, yan po, diretso yan, bukas po yan. Sa itaas po yan, sira yung kisame. Kaya marami din pong kalapati dyan. Pero wala pa po yung pumapalakpak nun. Kaya maraming dumi ng kalapati dyan. Nandyan po yung mga ibong denas. Sabi po dito, tingnan ninyo yung mga ibon na yan, sabi niya. Ano po? Nasaan na ba ako? Ayan, sabi po, yung 26. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns. Hindi po sila nagtatanim o nag-iimbak ng kanilang kakainin. Ay, tag-ulan na. Mag-imbak na tayo ng ating makakain. Hindi po sila katulad ng mga langgam. Pero, meron na bang pinabayaan ng Diyos sa kanila? Ang sabi ng Diyos, tignan ninyo sila, pagmasdan ninyo sila. Hindi man sila nagtatrabaho, pero hindi sila pinapabayaan ni Lord. Ang ibig sabihin nito, mas higit tayo dyan sa mga ibon na yan. Tayo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ano man yung pangangailangan natin, ipoprovide niya yan. Matutulang po tayo na magtiwala sa Kanya. Amen po. Pag sinabi po natin na God will provide, tayuan po natin, panghawakan po natin yon. Na ang Diyos ipoprovide niya kung anong pangangailangan po natin, katulad ni Abraham. Amen po. Kaya nga, ano po ang sabi pa? Why do you worry about clothes and see how the flowers of the field grow? They do not labor or spin, yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you of little faith? Bakit ka nag-aalala? Kilala mo ba ang Diyos mo? Kilala mo ba si Jesus? Gaano na ba yung faith mo? Kung i-gauge mo, ikaw mismo, i-gauge mo yung faith mo. From 0, 1, hanggang pong 10, nasaan po? Nandun ka palang kaya doon sa 0.5 bago mag-1? O nasa kalagitnaan ka na, nasa 5 ka na? Kung masyado kang nag-aalala, kapatid, ang ibig sabihin niyan, hindi mo pa masyadong kakilala yung Diyos na sinasabi mo na lumalabas sa iyong bibig. Si Abraham po, kilala niya si Yahweh sa buhay niya. Kaya ni katating na pag-aalinlangan, wala po sa puso niya. Kaya ganun po na talagang pinrovide ng Diyos yung kanyang pangangailangan. Ano po? Hindi na po nag-alala. Talagang papatayin na lang niya si Isaac. Pero ang Diyos, gumawa po siya ng kanyang paraan. Ano lang po tayo manalig lang tayo. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, my ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Sabi po ng ating Panginoon. Kaya kailangan lang po natin manalangin, manampalataya po tayo. So do not worry. Amen po ba? Saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Kaya pala,
Kung ikaw ay laging nag-aalala, ang tawag sa iyo, ano po? Pagans. Nandiyan po. Pagans. For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Huwag po tayong maging pagano ngayon. Amen po ba? Kung yan pala ang salita ng Diyos. Kung masyado ka nag-aalala, kapatid, huwag mo nang hayaan na maging pagano ka pa. Magpakumbaba ka sa Diyos. Humingi ka ng tawad at magtiwala ka sa kanyang mga pangako. Amen po. Ano pa po ang sabi dito? Sa verse 33, sabi niya, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ano pala yung dapat nating gawin? Imbis na mag-alala po tayo, ano yung dapat nating gawin? Seek. Ano po? Ano ba yung sasaliksikin natin? Ano ba yung hahanapin natin? Pagkagising po natin, ano yung dapat nating hanapin? Yung cellphone po ninyo. Baka nahulog yan. O kaya wala na pong power. Ano po? I-charge ninyo. Yun ba yung sinasabi dito? Pero karamihan po sa atin, ang una nating sinasaliksik, ang hinahanap po natin, cellphone. Yung cellphone na yan, hindi matanggal-tanggal dito sa tabi mo. Nandito yan. Kahit na sinasabi na ang cellphone, sabi, nakakapag ano po yan, yung radiation yan. Ano, masama. Pero matitigas pa rin ang ulo natin. Nandyan pa rin. Yung Bible, nandoon. Sa pakiangalikabok. Pero ang sabi ng salita ng Diyos sa Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God. Ang una po nating saliksikin, kapag nagising po tayo, walang iba kung hindi ang Diyos na ating great provider. Hindi ka ba pwedeng magpasalamat, nagising ka, malakas ka, buhay ka pa? Wala kang karamdaman, yung iba, nagising, paralyzed sila. Dinadala sila sa hospital. O yung iba, hindi na nagising. Tayo, mapalad po tayo. Lahat tayo, nagising tayo. Kaya nandito tayo. Binigyan pa tayo ng another day ng ating Panginoon para maranasan natin yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kabutihan, at kung paano niya ipuprovide yung ating pangangailangan sa araw na ito. Yan yun dapat nating saliksikin at pasalamatan natin ang Diyos. Ganyan po kabuti ang ating Diyos. Kaya sabi ng ng verse 34, therefore, do not worry about tomorrow. Huwag ninyong alalahanin ang bukas. For tomorrow will worry about itself. Hayaan mo na yung bukas ang mag-alala sa kanyang sarili. Each day has enough trouble of its own. Yung ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Yung alalahanin mo. Yung tignan mo, yung pasalamatan mo. Dahil ang Diyos, mabuti siya sa atin sa araw na ito. Amen po. Stop chasing. Start seeking. God knows your needs before you ask. And He is faithful to meet it one day at a time. Kaya nga po doon sa Lord's Prayer, yung itinuro po sa atin, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day. Hindi niya po sinabi doon na give us the whole year na makakain po namin. This day. Dahil ang tao, napakabilis pong makalimot. Napakabilis po na isway ng kaaway. Dito lang po kapag nakikinig tayo, napapansin po ninyo, napakabilis kumilos ng kaaway na nasiswade ka niya, yung konsentrasyon mo, natatanggal po sa pakikinig ng salita at bigla na lang may ipapaisip sa'yo, aywa pala. 12:00 mag-sale, ananing SM. Ang bilis po yan. Ganyan po si Satanas. Ang trabaho ni Satanas, steal, kill, and destroy. Kaya nga po, dapat tayo po ay, bihasa sa salita ng Diyos. At dapat po, yung salita ng Diyos, sabi nga, dapat nakaukit yan sa puso po natin. Pag nakaukit yan, naka-engrave,
hindi na po yan matatanggal. Amen po ba? Stop chasing. Wag po kayong maalaging nag-aalala. Balisa sa anuman pong mga bagay. Ang dapat po natin gawin, magsimula po tayong saliksikin natin ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga po, God knows your needs before you ask, and He is faithful to meet it one day at a time. Sa Psalms chapter 139 verse 4, before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. Bago pa po lumabas yan, nasa dulo ng ating dila, alam na po ng Diyos kung ano yung sasabihin po natin. Kaya nga po, ang mga salita po ng ating Panginoon, buhay po yan. Kapag sinabi niyang, mahal ka niya, mahal ka niya. Tayong lahat, palasubas tayo eh. Di ba? Dahil lang sa ating Panginoong Jesus, nga nakilala natin siya. Kaya nga po tayo, ang mga ginagawa po natin ngayon, yung mga kabutihan na nagbibigay ng kaaya-aya sa ating Panginoong Jesus. Kaya kung ano man po yung nasa po natin, pangangailangan natin, tandaan po natin, alam na po ng Diyos kung ano po yung ating pangangailangan. Sa buhay po natin, kung sino po, tayo po, siguro karamihan po dito mga magulang na. Di ba? Tayo po, nararamdaman natin, alam natin kung ano yung mga pangangailangan ng mga anak natin. Kaya pag lumapit po yan, pag naglambing na po yan sa atin, alam na natin kung ano yung kailangan yan. Di ba? Nasisense na po natin. Mangailangan na ka na namang bakal, Ingay na. Alam po natin, ay ang Diyos, higit pa po sa atin yan. Noon pa man, alam na niya kung ano yung pangangailangan po natin. Ang kailangan lang po natin talaga, yung panghawakan natin, magtiwala tayo sa Kanya. Yun po yung pinakasikreto po natin para po yung mga probisyon ng Diyos ay makakamtan po natin o maranasan po natin. Pray with peace, not pressure. God knows what you need before you ask, and His faithfulness isn't late. Pray with peace. Manalangin po tayo ng may kapayapaan. Alam po ba ninyo kapag nananalangin ka sa Diyos, na lubos yung pagtitiwala mo, wala yung pressure na mag-iisip ka, makanano kaya kanini? Nung yun sagutan ng Ginoon, ano kaya ang gawan ko? Pag nananalangin ka, kaya nga yung sober mind, yung may peace ka sa iyong kaisipan. Kapag nanalangin ka, tiwalang-tiwala ka, siguradong-sigurado, confident ka na yung panalangin mo na yan, hindi pwedeng hindi bibigyan ng kasagutan ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Pangalawa, God is faithful to provide, which means He supplies abundantly, not barely enough. Ang Diyos po, kapag siya po ay nagpala o pinagkaloob niya yung ating mga pangangailangan, hindi po sakto lang. Amen po ba? Hindi lang po sakto. Kaya yung iba, kumusta ka ngeni? Sakto mo. Milalabas. Sa mga Kristiyano, yung mga tiga Calvary Temple, hindi ganyan ang sagot. Ano ang dapat sagot? Kumusta ka ngayon? Kumusta po kayo ngayon? Nananariwa. Paano ka nananariwa? Natural. Dahil sa Diyos, sa ating Panginoong Yesus. Labis-labis ang pagpapala. Amen po ba? Amen. Kasi ang mindset po natin, yung labis-labis, talagang, kung may pera ka, hindi lang 100. Meron ka 10,000. Yun ang labis-labis sa atin. Pero yung 100, hindi labis-labis. Di ba? Yun ang mindset natin eh. Kung 100 lang talaga yung pera mo sa pitaka mo, hindi mo ba pwedeng sabihin na labis-labis dahil nagtitiwala ka na ang Diyos pa rin na magpo-provide sa iyo? Yung konti kasi hindi natin masabing labis-labis eh.
Yun yung mindset natin. Pero ngayon pong kilala natin ang Diyos, ano man yung nasa bulsa mo, ano man yung nasa pitaka mo, pwede mong sabihin, labis-labis, faithful yung Ginoo. Naranasan na ho ba ninyo yung 100 na lang o 50 pesos na lang yung pera mo? Pero sa buong 1 linggo, ang dami mong binili, ang dami mong nagastos. Yung 50 pesos natulog doon sa pitaka mo. Pinrovide ng Lord ang lahat ng mga pangangailangan mo doon sa 1 linggo. Yung 50, nandun pa rin. Tapos pag nagtataka ka ba, ang dami kong binili. Nakakain ako ng ganito, nakapunta ako roon. Bakit ito 50 nandito, hindi ba nagastos? Yun ang pamamaraan ni Lord. Biniyayayaan ka niya doon. Ganun nagpo-provide po ang Diyos. Hindi po sakto. Ano po? Yun, hindi natin nakikita yun eh. Madalas, nabubulag tayo doon. Ano po? Pero, kapag ikaw ay isang matured na Kristiyano, ano po, hindi pwede yung maliit hanggang malaki. Napapansin mo yan, pinapasalamatan mo yan sa Diyos. Kaya po ang Diyos, hindi siya nagpapala ng eksakto kung hindi labis, labis, labis. Amen po. Philippians chapter 4 verse 19, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ang Diyos po, hindi niya pinagkakaloob yung ating mga pangangailangan ayon sa, sa kayamanan ng mundo? Hindi po. According, sabi po dyan, His riches in glory by Christ Jesus. Wala pong limit ang blessing ng ating Panginoon. Kaya nga, pag binless po tayo ng Diyos, bakit labis-labis? Para mag-glorify po natin siya. Para masabi natin, totoo kaping Ginoo. Lord, totoong-totoo ang mga pangako mo, ang mga salita mo. Ano po? Kaya nga, ang kanyang mga anak sa Calvary Temple, generous. Parang dito lang. Naranasan po natin yan dito sa ating bahay-sambahan. Marami na pong pumunta po sa atin. Kahit na hindi po natin kaanib sa organization po natin dito. Pag humingi po sila ng tulong, tinutulungan po natin. Ito kasi yung katuruan. Ito yung doktrina. Yung doktrina, teachings. Ano po? Ito yung doktrina. Ito yung katuruan ayon sa salita ng Diyos. Kaya tayo naman po, hindi lang natin pinakikinggan yan. Ginagawa po natin. Kaya po ang Diyos, pinagpapala niya po ang bahay-sambahan po natin. Tayo yun. Amen po ba? Amen. Kaya nga, ano po ang dito? Don't limit God to barely enough. He supplies abundantly because His resources never run out. Kaya nga doon sa Malakay 3:10, sabi niya, test me if I will not open the windows of heaven. Gaano karami yung pagpapalang nasa langit para buksan ng Diyos ang kanyang mga bintana ng langit. Kapag binuksan niya yan, lahat, hindi na po natin makakayanan. Kaya nga, siguro, hindi ko po alam kung ilan na yung binuksan ng bintana ng Diyos sa langit para sa isa't isa sa atin eh. Ano po? Kaya yung mga iba, labis-labis po yung pagpapala. Kaya habang pinagpapala, nagiging blessing naman sila sa iba. Yan naman po talaga yung purpose. Ano po? Hindi ka pinagpala ng Diyos para maging kuripot ka. Amen po. Nandito po yan sa pag-aaralan po natin. Pinagpala ka ng Diyos dahil may purpose yan. Para ikaw ay maging pagpapala rin sa iba. Para makita ng mga ibang tao ano po, na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon na yung mga tiga Calvary Temple, mo pala makiramdam kay salita na ng Ginoo. Nung ali,
Pangabiyayan de, ing salita na ning Ginoo, gagawan de. Nagmamanifest po. Ina-apply natin. Kaya nga, buhay yung ating pananampalataya. Buhay ang salita ng Diyos dito. Kung nakinig po kayo last Wednesday doon sa patutuo po ng isa nating kapatid, sino po nung nandito? Nung last Wednesday? Bay, wala. Lord, panalangin ko po na mag-attend na po Renny kay Wednesday. O sino naman yung naka-online? Ano po? Kung narinig po ninyo yon, tiga saan po siya? Tiga Conception pa lang. Dati nag-o-online siya. Pero hindi na po siya nakontento doon sa online. Ang gusto niya po, makita niya, makasama niya tayo. Alam po ninyo, ilang oras ang biyahe? 2 oras. 3 sakay bago siya makarating dito. Pero doon sa sobra niyang pagmamahal sa ating Panginoong Yesus, at naranasan niya po yung katapatan ng Diyos sa Kanya, ano po, every Saturday, magsiyuya pa yan. Pumupunta pa siya dito. Pagkatapos tayo, nandyan lang sa Kapampangan, atutan tamo mo. Minuran mong bagya. Mag-online na ako pa. Pero ito, Conception, 2 oras, 3 sakay, para lang makapunta rito, makasama tayo na manambahan. Para maipagkaloob niya yung kanyang, yung kanyang worship para sa ating Panginoon. Naranasan niya rin kung paano pinrovide ng Diyos yung kanyang pangangailangan. Nagpapaaral po siya ng kapatid niya. Pero hindi ganoon kalaki ang sahod niya. Napagtapos niya yung kapatid niya, pinagpala rin ng Diyos, nag-graduate ng cum laude. Bakit? Dahil meron siyang ating tapat sa Diyos. Kaya ang Diyos hindi magpapala ng eksakto mo. Labis-labis po kung magpala ang Diyos. Nasa sa atin lang po yan kasi kung gusto nating maranasan ng tunay yung mga promises, yung mga salita ng Diyos sa atin. Meron pa akong laging kinakote. Hinihiram ko lang po ito, hindi sa akin. Life is not a series of chances, it is a series of choices. It is your choice. Choice po natin na sa umagang ito, napapakinggan po natin ang mensahe ng ating Panginoong Hesus. Nasa sa inyo lamang. Kung susundin ninyo, tatanggapin ninyo, gagawin ninyo. Para maranasan ninyo na sasabihin ninyo, totoo ang salita ng Diyos. Buhay ang Diyos. It is your choice. Kaya itong Philippians 4:19 pong ito, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Mararanasan lang po natin ito kung don't limit God to barely enough. He supplies abundantly because His resources never run out. Huwag po natin limitahan ang Diyos. Ang Diyos po alam niya kung ano ang ginagawa niya. Tayo, hindi natin alam. Pero kapag yan po ay ipinagkaloob natin, ikinonsulta natin sa Diyos. Kaya nga si keepers iuna mo ang Diyos. Maliit o malaking bagay, iuna mo ang Diyos. Hindi pwedeng hindi kanya bibigyan ng napakagandang pamamaraan kung ano man po yung kailangan mo. Kaya tandaan po natin, ang Diyos, hindi po siya sakto yamo. Sakto lang, hindi po labis-labis kung magpala po ang ating Panginoon. Meron pong kwento sa Bible, yung wedding at Cana. Dito po, kung alam niyo ang kwentong ito, matatagpuan po sa John chapter 2 verse 1 to 11. Dito po nangyari yung unang milagro ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Alam po ninyo ito. At dito po, ito po ay isang kasalan. Kaya nga wedding kasalan. Kasalan ito. At naimbitahan po ang ating Panginoong si Jesus, ang kanyang ina at ang kanyang mga disipulo. Sa madaling salita, pumunta po sila dyan. Ngayon po, habang nandoon sila,
may naging problema. Dahil sa mga Hudyo po, kapag ganito po yung celebration nila, yung wedding, ginaganap po nila ito ng 7 days. Ay dapat makuha tayo talaga yung lalaki, po. Dakalya pera. Gusto mo, mantakin mo yung 7 days, 7 araw, nagse-celebrate. Kung ikinasal ka ngayon, magbuhat ngayon, hanggang sa susunod na Sabado o Linggo, na may celebration. Pilang kayang baka, pilang babi, pilang kaipo, tupa, impaten mo. At saka, doon po, napaka-importante yung alak sa kanila. Kaya dito po, mayroong nagkaroon ng problema. Dito po sa John chapter 2, verse 3, ang pag-aaralan natin dito, nasa John chapter 2. Hindi po tayo aalis dun sa chapter 2. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." They have no more wine. Tandaan po ninyo, kapag tayo ay inimbitahan sa isang party o wedding o anuman po yan, tayo po ay isang bisita. Hindi tayo pwedeng makialam kung ano yung nangyayari doon sa wedding na yon o anuman po yung piging, di ba? Dahil bisita ka, uupo ka lang doon sa isang lugar at manonood ka kung ano ang nangyayari at kakain ka. Yun lang ang magiging mo doon, involvement mo doon. Hindi pwede yung pagpasok mo doon dahil bisita ka, lalakad ka. Kulang kini, ayusan mo ini. Dito. Baka batukan ka ng mga may yung celebrant. Pero bakit si Mary, ganun yung naging asal niya o yung ginawa niya. Pag-aralan pa po natin yan. Kaya nga po dito, sabi doon sa some key details, yung day 1, the wedding ceremony and feast begins. Pagkatapos, yung day 2 to 7 po, ongoing po yung feast, yung celebration, yung community celebration, yung music, yung hospitality po. Kaya dito po, naubusan ng alak. Kaya nga po, dito sa chapter 2, verse 4 to 5, ito po yung instruction. Ano ba yung ginawa ni Mary? Pinuntahan niya si Jesus. Sabi niya, ala nung alak. Pero ano naman po yung sagot ni Jesus sa kanya? Woman, sabi niya po, why do you involve me? Jesus replied, my hour has not yet come. Babae, hindi po respectful yung tawag na woman dito. Kasi, po nila ito? Kaugalian po nila. Respeto. So kung sa atin po, ang tawag po natin, hindi po natin tatawagin sa panahon po natin, yung nanay, yung tatay natin, babae, kenina. O lalaki, kenina. Hindi ba? O babae, ating kung kailangan keka. Ano po yung ating kaugalian? Kung siya yung magulang natin, hindi ba? Mami, meron po akong kailangan. Daddy, di ba? Pero sa kanila, hindi po disrespectful yung pagtawag na yun. Kaya po dito, sinabi po ng ating Panginoon, bakit mo pa ako ini-involve? Hindi pa oras, sabi niya. Tapos po ang sabi, his mother said to the servants, do whatever he tells you. Pinuntahan niya yung mga katulong po. Hoy, tukyan nyo na mo, wala yung sabyanan Sundin na lang ninyo kung ano yung sasabihin niya, sasabihin ni Jesus, Bakit po kaya ganito yung kilos, yung ginagawa po ni Mary? Bakit? Kasi po, hindi ba sa kanya nanggaling si Jesus? Hindi ba nung bago ipaglihi ni Mary, merong isang anghel na nagsabi sa kanya na ipaglilihi niya? Sino yung paglilihi niya? Nabibigyan ng pangalan si Jesus na magliligtas sa kasalanan ng tao. Sinabi nung anghel yun, si Gabriel, kay Mary. Kaya kilala niya si Jesus. Kaya nga, nasabi niya yun, wala na silang alak. Alam niya may magagawa si Jesus. Kaya nga, sinabi niya rin doon sa mga katulong, kung ano sinabi niya, gawin na lang ninyo.
alam kasi ni Mary na may gagawin si Jesus. Kaya nga po, dito sa verse 7 and 8, Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet." Kaya nga po, alam po ninyo, bakit merong mga jar? Ano po, may mga, sa Tagalog ang jar? Hindi naman palayok banga. Po, banga. Po, tama nga, banga. Po, nandun sa tabi. Ang mga tradisyon po yan, ang mga ugali, kultura po ng mga Hudyo, kapag merong piging na ganyan, meron po talaga nakaredy yan para panghugas ng kamay. Ano po, yung laman nun, yung tubig, hindi po yung banga, yung tubig. Ano po, panghugas ng kamay at saka ng paa. Tradisyon po nila yan. Kaya nga po dito, kaya sabi ni Jesus, fill the jars with water. Pinapuno niya po ng tubig. Hindi niya sinabi na, kumuha kayo ng alak, punuin ninyo. Ang sabi po ng ating Panginoon, punuin ninyo ng tubig. Ano po? Pagkatapos, sumalok kayo. Kumuha kayo. Ibigay ninyo doon sa MC. Yung Master of Banquet. Ano po? Bigay ninyo. Ano po ang nangyari dyan? Ito po yung milagro dito niyan. Ano po? Natural. 7 days. Siguro po, nung mapansin ni Mary yan, ano po, nasa ikalimang araw na po yan, paubos na talaga yung alak. Ano po. Kaya dito po, nasabi, iniisip ni Maria, kung mauubusan, wala nang paiinom na alak, kahiya-hiya naman. 5 days na ang nakaraan, 2 araw na lang. Ano po, mapapahiya pa. Itong kung pamangkin niya yan o kung ano man niya, mapapahiya. Kaya nga ginawa niya yon. Ano po. Kaya dito po makikita natin, yung 6 na jar po na yan, pinuno naman po ng mga katulong. At binigyan po yung, yung MC. Kaya dito po, po natin, nung pinuno po nila yan, yung nalalaman po nung 6 na jar na yan, nasa 20 to 30 gallons. Ano po. Iiksihan ko na lang po ito. Ano po. Kaya kung 20 to 30 gallons po, yung pinakamababang estimate dyan, 6 times 20, 120 gallons, 600 bottles. Siguro po, hindi naman aabot ng mga 600 na bisita yung ikinasal. Ano po. Pero kung yung pinakamataas po, yung 30, 180 gallons, 900 bottles po ang mapoproduce niyan. Kaya po yung bottom line niyan po, 600 to 900 bottles of wine. Ano po, roughly 750 bottles using the average. Kaya nga po dito makikita natin, pinuno po lahat yan. At pagkatapos, sumalok kayo, patikim ninyo doon sa MC. Sabi po ng ating Panginoong Jesus. Doon po sa verse 9 to 10, and the master of the banquet tested the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Ano po? Hindi alam nitong MC na ito kung saan nanggaling yon, yung alak na yon. Dahil napakasarap po. Ano? Pero yung mga katulong, alam nila. Pero hindi sila kumikibo. Ano po? Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink, but you have saved the best till now." Sabi niya, nung natikman niya yun, ang sarap. Sa kanila po, ang kultura nila, kung ano yung pinaka-best, yun po yung una nilang isi-serve. For 5 days, natitikman po ng kanilang mga bisita yon. Ano po, siguro kung tayo naman po, painumin tayo ng 5 araw, mapapata na yung ating dila At saka yung panlasa natin, baka hindi na natin alam. Ano po? Ganun sila. Pero noon pong pinatikim doon sa MC, yung galing doon sa 6 na banga na yon, ano po? Na-repress po siya. Ano po? Nagtaka siya, kaya tinawag niya yung lalaking ikinasal. Halika nga rito. Hindi ba, sabi niya, yung pinaka-best, yun ang una nating yun ang unang siniserve natin. Bakit? Hanggang ngayon, sabi niya. Bakit ini?
Kamanya-manya pa kaya sakit ang minuna. Bakit mas masarap itong alak na ito, itong wine na ito, kaysa doon sa nauna? Alam po ninyo, kapag nagpala kasi ang Diyos, laging bago yan, laging sariwa yan. Hindi po yung tira-tira ang ibinagkakaloob niya sa atin. Kaya bakit po dito, naranasan nitong MC na ito, yung kasarapan, yung sobrang sarap nitong alak na ito at na-refresh siya, natanggal yung kanyang pagkalasing. Hindi po katulad yung mga iba, lawan mo na. Jesus, ginawa yung alak. Ginawa yung pinalak. Hindi man makakalasing itang gawa ng alak kung hindi nakakapag-repress. Nagiging sariwa uli. Ano po? Kaya ito yung naranasan niya. Kaya tayo, kapag tayo po, naranasan natin yung kabutihan, yung katapatan ng Diyos sa atin, yung salita niya, hindi ba tayo ay nare-repress? Amen po ba? Nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Nagkakaroon po tayo ng yung contentment. Di ba? Kaya nga po ito naranasan po noong MC at yung mga uminom. Sabi niya, bakit hindi naubos? Dati po, kapag naubos yan, kahit na po kayong dating umiinom, pag naubos na po yung alak na yan, kung nagdala yung kaibigan mo ng Jim Beam, ng Pundador, ano pa yung mamahalin? Yung mga black label, Pag naubos na yan, ano ang sasabihin? Magluglugta na mo, sali na kay ka rin, Red Horse. Pero dito po, wala pong nangyari ng ganon. Yung una nilang ininom, nakakalasing. Pero yung pangalawa, yung ginawa ni Lord, hindi po sila nalasing kung hindi na-repress sila. Bumalik sila doon sa katinuan nila. Kanya mananine? Sabi na po nila. No? Kaya nga po dito sa senaryong ito, hindi na po napahiya yung ikinakasal dito. Ang Diyos po ayaw niya tayong mapahiya eh. Tayo lang naman ang umaayaw eh. Ang Diyos kapag nagbigay po yan sa gana yan. Pero tayo nililimitahan kasi natin eh. Kaya madalas napapahiya tayo eh. Ang Diyos gusto niya laging sagana yung kanyang mga anak. Amen po. Kaya po dito sa number 4, ano ba ang purpose nito? Ang sabi po dyan, doon sa verse 11, what Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which He revealed His glory. And His disciples believe in Him. Dito po, na-revealed po yung disciples at saka po yung mga katulong. Sila lang kasi ang nakakaalam na tubig lang ang laman ng jar na yon eh. Yung mga bisita, hindi po. Pero noon pong nangyari na yung tubig na yon ay naging masarap na alak na repress po yung MC. Silang lahat, yung uminom na yon, dito po na-reveal yung glory ng ating Panginoong Yesus. Sa buhay po natin, kapag ito po ay naranasan natin, yung pong probisyon ng Diyos. Kaya nga po kapag ipinapatotoo po natin yan, katulad po ng kapatid natin kung paano niya naranasan yung probisyon, yung proteksyon, yung pag-ibig ng Diyos, noong kanyang ipinatotoo po yun, na-reveal yung glory ng Diyos sa buhay po niya nakapagbigay ng glory yun sa ating Panginoon. Ito po yung ibig sabihin nito. Nakuha po natin, naunawaan po natin. Amen po ba? Kaya nga po, Jesus took what was empty, filled it to the brim, and turned it into the best, abundant provision at the right time. Kapag pinagpala po tayo ng Diyos, tandaan po ninyo, mo sakto. Labis-labis siya. Sobra-sobra po ang pagpapala po ng Diyos sa atin. He supply abundantly, not barely enough. Kung atin po titignan ngayon, ano ba yung pinaka-best wine
sa kasalukuyan po, sa panahon po natin. Hindi ko na po iisa-isahin ito. Ang gagawin po natin yung number 3 po, yung luxury collector, yung pinaka-best na wine ngayong taon na to, 2025-2026. Ito po yung sinasabi nilang best in the world. Ano po? Hindi ko na rin iisahin yung, hindi ko na rin po babasahin yung tatlo, nandiyan po, ipapakita po yan mamaya. Pakita na ninyo. O yan. Ano po? Yung nasa ilalim, yung 1945, na Romani Conti. Konti pa lang po yan. Tingnan ninyo yung halaga. Konti pa lang yan. Tingnan po ninyo ang halaga. Magkano ang halaga niyan? $812,500. I-multiply po natin kung ano yung palitan ng dollar sa kasalukuyan. 60, sabihin po natin. Ang halaga po ng alak na yan sa atin dito sa Pilipinas po ay 48,750,000 pesos. Yan po yung pinaka-best daw. Ano po, sa buong mundo na alak. Pero marami pa po yan. Ayan po, nakikita ninyo. Pero ito na yung pinakamahal. Ano po, yung nasa 812. Pero, yung pong ginawa ng ating Panginoong Jesus na alak, hindi po mabibili ng 812,500,000 na dolyares. Higit pa dyan. Ito, hindi makakapag-repress yan. Hindi makapagbibigay ng kapayapaan yan. Hindi makapagbibigay ng contentment yan. Ang Diyos lang po ang pwede. Sa Kanya lang po natin matatanggap lahat yun. Kaya nga kahit na anong gawin mo, kahit na makamtan mo pa ang buong sanglibutan, kung mawawala naman, mapapahamak ang kaluluwa mo, wala pong kwenta yan. Sa Diyos lang po pwedeng magkaroon ng contentment. Sa Diyos lang po natin mararanasan kapag pinagpala ka, labis. Ano po? Kahit na Englishin mo yan, ganun pa rin yung pronunciation. Labis. Amen po ba? Yan po yung Diyos natin. Ano? Kaya nga, ano po, the master of the banquet said, "You have saved the best till now." Aba, hanggang ngayon, ika-6, ika-7 araw na, the best pa rin yung ahalak mo. Kasi si Jesus, pag nagbigay talagang the best. Binigyan niya tayong the best na sanktuaryo. Binibigyan niya pa tayo ng mga the best na mga lote para maitayo ang kanyang sanktuaryo at marami pang sumamba sa kanya. Amen po ba? Yan yung Diyos po natin. At ibibigay niya pa, ipagkakaloob niya yung mahigit na 10,000 souls sa atin. Hindi pa po yung best. Ang gusto ng Diyos kasi lahat. Pero nga, nasa sa atin lang, nasa tao lang po yung choice. Kaya nga po, tandaan natin, Jesus didn't provide wine. He provided the equivalent of a 20,000 plus bottle and about 750 bottles of it. That's abundant, not just enough. Sobra-sobra, labis-labis, hindi sakto lang. Kung hindi labis-labis. Pangatlo po, panghuli. Gusto ko pong ihabol ito. Kung alam po niyo yung kwento noong mangangaral ang ating Panginoong Jesus, na nagtatakip silim na po yan. Pagkatapos natural, gutom na yung mga tao. Alam pa po ninyo yung kwento ng 5 tinapay at 2 isda? At kung ilan yung pinakain ng ating Panginoong Jesus, ilan po ba? 3, 4, 5,000 na mga kalalakihan. Wala pa po yung mga babae, yung mga matatanda, yung mga bata. Kaya kung kakuluhin po natin, mga 20,000 po yung mga nandoon. Pero dahil doon sa 5 tinapay at 2 isda at nagpasalamat po ang ating Panginoong sa Ama, nagmultiply po lahat yan. Nakakain po ang lahat. At meron pang sobrang ilan? 12 baskets. Full, hindi po kalahati. Puno pa rin po yung 12 basket na yon. Para kanino yon? Doon sa bata na nagbigay.
It's not natural. Binless yan ng Diyos. Hindi niya kasi pinagkait kung ano lang yung nasa sa Kanya. Yan po ang katapatan ng ating Diyos. Yung pangatlo po, God is faithful to provide, which means He meets your needs through His riches in Christ. Pinagkakaloob po ng Diyos yung ating mga pangangailangan sa pamamagitan po noong Kanyang kayamanan kay Kristo. Ano po? Philippians 4:19, basahin po natin uli. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ano po? Ang Diyos po, hindi po nagbibigay yan dahil doon sa kawalan, kung hindi doon kung paano po yung fullness niya. Kung ano po siya, kung anong meron niya. According to His riches in glory. Ang ibig pong sabihin dyan, yung source of our supply is never small, late, or lacking. Ano po? Kaya nga ang ating Panginoong Hesus, kapag siya ay nasa sa atin na po, sobra-sobra po ang yaman po natin. Magbuhat po sa spiritual, sa physical, sa emotional, ano po natin, pinagpala po tayong lahat. Pinagpala po tayo. Wala ka nang hahanapin pa. Don't look at what you don't have. Look at who you have. Your provider isn't limited by your bank account, your timing, or your resources. He supplies your needs through the endless riches of Christ. Kaya po itong wedding sa Cana na ito po ay napakaliwanag na halimbawa sa Biblia kung paano po sinupply ng Diyos ang mga ang pangangailangan nila, ano po, ayon sa Kanyang kayamanan. Ano po, ayon sa Kanyang kapangyarihan. Dito po, marami pa pong halimbawa kung paano po ang bansang Israel, ang mga Israelita, kung paano po ipinaranas ng Diyos ang Kanyang, kung paano niya pinrovide ang lahat ng pangangailangan ng mga Israelita. Here are the few more examples. Yung manna in the wilderness, alam po natin yan. For 40 years, hindi sila nagkulang ng pagkain. 2 million na mga tao. Natikman nila, sila lang ang nakatikim ng pagkain na niluto ng mga anghel sa langit. At tayo ngayon, wala na. Hindi na natin alam. Sila lang ang nakakaalam niyan. Sila lang ang nakakaalam kung ano ang lasa ng mana. 2 million na tao, natikman po nila. Kaya nga po, sabi po diyan, the riches, sabi niya, daily enough for everyone, and on the 6th day, He gave double so they could rest on the Sabbath. He didn't run out. His supply matched the need of a whole nation every single day. Pangalawa po, yung feeding ng 5,000. Ito po yung sinasabi ko kanina. Yung 5,000 lalaki, babae, mga bata, sa 5 loaves and 2 fish. Hindi rin po sila nagkulang. Marami pa rin po ang sobra. 12 basket full of leftovers. Kaya ganito magpala ang ating Panginoong Yesus. Ano po ba ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 8? And God will, sabi niya po diyan, generously, provide all you need, then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Hindi po yung sobra, ibubulsa mo, itatago mo. Dapat ipamahagi mo naman para lalo ka pang pagpalain. Di ba? Kapag puno na ang salop, dapat kayasin. Sabi po ni Fernando po, dahil hindi na mapupuno yan pag hindi na kinayas. Dapat po, yung mga blessing po natin, pag binless tayo, sobra-sobra, mag-bless naman po tayo. Amen po ba? Kaya meron pa rin po tayong pag-aaralan. God's supply isn't limited by the size of the problem. It's limited only by His riches. And in Christ, those riches never run out. God's supply isn't limited by the size of the problem. Huwag po natin lilimatahin ang Diyos. Ano man po yung problema ninyo, tandaan po ninyo, higit na mas malaki ang Diyos sa mga problema po natin. Ano man po yung mga sitwasyon na ating pinagdadaanan, buhay po yung Diyos natin. Amen po. Alam niya yan.
Ang kailangan lang, yung bang meron kang pagpapakumbaba na lalapit sa Kanya, nalalambing ka. Maglalambing ka. Lord, Papa Jesus, ano po? Yung kailangan mo, sasabihin mo sa Kanya. Kaya nga po, wag natin limitahin ang Diyos natin. Kung kayang nilimita po natin ang Diyos po natin dito sa Calvary Temple, mangyayari kaya ito? Mararanasan kaya natin ito? Mararanasan kaya natin na nagpapatayo tayo ngayon ng building? Kung hindi tayo naniwala na kayang ipatayo ng Diyos yan at siya po ang magpo-provide ng mga pangangailangan yan, pero hindi natin siya nilimitahan. Ano po? Nagtiwala tayo, naniwala tayo. God will provide. Kaya nga po, nangyayari iyan sa atin. At hindi lang po sakto, kung hindi labis. At tayo po ay Kanyang pinagpapala o pinagkakaloob yung ating pangangailangan according to His riches. Amen po ba? Kaya nga, sabi po dito sa Philippians chapter 4 verse 15 to 19, moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving except you only. Ano po? Sinasabi ni Paul dito, sabi niya, sabi niya sa mga tiga-Pilipay, noong mga naunang araw, sabi niya, nalaman ninyo ang gospel, ang mabuting balita. Ano po? When I set out from Macedonia, nung pumunta ako sa Macedonia, not one church shared with me. Wala na isang bahay-sambahan ang nagkaloob o tumulong sa akin, sabi niya, in the matter of giving and receiving except you only. Maliban lamang sa inyo, sabi po diyan. Dahil dito po naranasan ni Pablo yung walang-wala siya. Pero itong mga Kristiyanong ito, sa mga tiga-Pilipay po, ano po, sila lang yung sumuporta. Kay Pablo. Kaya ano po ang sabi diyan? For even when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once when I was in need. Not that I desire your gifts. Hindi yung hinahangad ko yung mga regalo ninyo. What I desire is that more be credited to your account. Sabi po dyan. Kaya nga po tayo, kapag tayo po ay nagbibigay, tumutulong sa gawain ng ating Panginoon, ito pong sinabi dito sa verse 17, what I desire, sabi ni Paul, is that more be credited to your account. Lalo pang dadami yan, yung account po natin doon sa langit. Dahil sa langit po, kapag doon po tayo nag-impok, ang mga anay, yung mga kalawang, hindi pwedeng sirain yan. Yan po yung mga habang buhay, na mga ginawa po natin. Ng kabutihan po, yung pagtulong po natin sa gawain ng ating Panginoon. Kaya wag ninyong panghinayangan po yung mga pinagkakaloob po ninyong mga tithes and offering po dito. Dahil nakikredit po yan. Lalong-lalo na kung merong kang kagalakan na nagbibigay. Aliway tang mamiyekang offering na naman. Hindi po yan. Hindi makikredit yan doon sa bank account mo doon sa langit. Ano po? Ang gusto ng Diyos, yung masayang puso. Yung mga tiga Calvary Temple na nagbibigay na masayang masaya. Nagagalak. Ano po? Siguradong nakakredit yan doon sa mga bank account po natin sa langit. Yan. Kaya nga po, ano po ang sabi pa dito? sabi niya, I have received full payment and have more than enough. I am amply. Baka kaya na ako, malasing na ako. Supplied. Now that I have received from Epaphroditus, the gifts you sent, they are fragrant offering. Lamin niyo po, no? They are fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. Yun pala, yun po yung fragrant, yung napakabangong offering
natin, yung acceptable, yung sacrifice na nakapagpapangiti, nakakapaggalak, nakakapagpasaya sa ating Panginoon. Ito palang mga pinagkakaloob natin na ito para sa kanyang gawain. Amen po ba? Kaya nga po, kung magbibigay tayo, dapat masaya po yung puso natin. Hindi tayo napipilitan. Amen. Kaya ano pa po ang sabi diyan doon sa verse 19? Dito pa lang yung verse 19 na yan. Ang sabi niya, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Amen po. Yan. Diyan pa lang. Ano po? Ipagkakaloob, isusupply ng Diyos ang lahat po ng pangangailangan po natin. Kapag tayo po ay nagbibigay na may kagalakan, tumutulong tayo sa kanyang gawain. Yan pala yung mabangong offering natin. Mabangong offering. Sabi po, yung sacrifice na yan, yan po yung nakapagbibigay ng kagalakan sa ating Panginoong Yesus. Amen po. Kaya po yung God's provision is connected to our generosity. Kaya po yung mga generous na tao, tingnan po ninyo yan, lalong pinagpapala ng Diyos. Hindi sila nauubusan. Ano po? Masaya kasi silang nagbibigay. Ano po? Kasi po, prinsipyo ng Bible yan. At utos naman ng Diyos. Ang mga salita po, ang mga promises ng Diyos kahit kailanman ay, ano po yan? Yes. Yes po lahat yan. Ano po? At tayo naman po na sumasang-ayon doon sa salita, sa promises ng ating Panginoon, ano po yung isasagot natin? Amen. Kaya po yung salitang amen, hindi po basta-basta na nakikisunod lang tayo. Pag sinabi mo, binigkas mo, lumabas sa iyong labi, sa bibig mo, yung salitang amen, nauunawaan mo yung salita ng Diyos na totoo yan, na gagawin niya yan. Kaya sinabi mong amen. Wala nang nag-amen. Hindi ninyo naunawaan. Tandaan po ninyo yan, kapag sumagot kayo ng amen, dapat galing po sa puso yan. Nauunawaan mo yung pinakinggan mo na salita ng Diyos. Nagagawin niya po yan. Amen. So, God's provision, sabi po dyan, is connected to our generosity. When we give, like the Philippians, faithfully, sacrificially, and cheerfully, we position ourselves to experience God who meets all our needs according to His riches in Christ. Ephesians chapter 3, verse 20, with God's power working in us, He can do much more than anything we can ask or think. Hallelujah. With God's power working in us, kung yung kapangyarihan po, ang banal na Espiritu na kumikilos po sa atin, He can do much. May magagawa pa po siya na higit dyan. Much more than anything. Mas higit pa doon sa mga bagay na atin pong hinihingi o iniisip. Amen po ba? God's provision, hindi po yan nalilimitahan. Ano po, hindi na i-strict doon sa resources po natin. Kung hindi po yan, it is powered by Him. Ito po yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kapag ang kapangyarihan po ng Diyos ay kumilos po sa atin, ang ibig sabihin yan, ano po, isusupply niya po kung ano yung mga pangangailangan natin sa pamamagitan ng kayamanan na naayon sa ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi po, limitless po ang provision ng Diyos po sa atin. Marami po sa atin ngayon dito sa Calvary Temple kung paano po itong pinag-aaralan natin sa umagang ito ay nararanasan po ninyo. Ano po, magpatuloy po kayo. Magpatuloy po tayo. Ano po, huwag po ninyong panghihinayangan ang pinagkakaloob po ninyo sa gawain ng ating Panginoon. Kapag kayo ay nagpatuloy, naging tapat kayo hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, yung reward po ng bawat isa't isa sa atin, makikita po natin yan, mararanasan po natin yan. Amen po ba? Don't limit God to your logic. Don't limit His supply to your math.
He supplies according to His riches through Christ, and by His power He can do far from than we ask or think. Hallelujah. Mag-review na po tayo. Sino po yung nag-enjoy? Naunawaan niya? Salita ng ating Panginoon. God is faithful to provide. He knows what you need before you ask. He supplies abundantly, not barely enough. He meets your needs through His riches in Christ. Last verse, Romans chapter 8, verse 32. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Kung naipagkaloob, hindi niya, hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak sa atin. Hindi ba niya pwedeng ipagkaloob kung ano yung pangangailangan natin? Material naman yan. Kagalingan ba yan? Protection ba yan? Hindi ba kayang ipagkaloob ng Diyos yan sa atin? Di ba kaya niya? Kaya niya. Ang kailangan po natin, panghawakan lang po natin ang kanyang salita. Manatili po tayong matatag sa salita po ng ating Panginoon. He is faithful to provide because He's already given us the greatest gift. Walang iba po kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Jesus, if He gave us Christ, He will not withhold anything else we truly need. Hallelujah. Sa ating bahay-sambahan, nararanasan po natin ito ngayon. Masasabi ko po yan na nararanasan at pinaparanas ng Diyos kung paano po siya mag-provide sa bawat isa't isa po sa atin. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan. Saliksikin po natin. Tayo po kasi ang nakakaalam, ang laman ng puso po natin, ang kaisipan natin. Ano man yung mga pagkukulang na yan, ano man yung mga doubt na yan, sa provision ng ating Panginoon, sabihin po natin sa Kanya, humingi po tayo ng kapatawaran. At ang gawin po natin, kung ano yung narinig po natin, maniwala tayo na ang Diyos po natin, He is the great provider. Puprovide niya po ang ating mga pangangailangan. Sige po, tayo po ay pinagsisilbihan ng mga nating communion ushers at inaawitan po tayo ng ating mga worship team. Lumagay po tayo.